Nagtempla ako ng 2 tasa ng kape. Isa kay Dominic at isa sa akin. Nang masiguro ko na okay na ang lasa, mabilis akong naglakad pabalik sa kanya habang bitbit ko ang 2 tasa ng kape. Here's your coffee, kaagad na wika ko sabay lapag ng umuusok na kape sa harap niya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang masayang ngiti sa labi nito bago sinamyo ang usok na nagmumula sa mainit na kape. Sumimsim ng kaunti bago ito nagsalita. Perfect. Super sarap mo pa rin mag-templa ng kape, Trex. Walang kupas. Nakangiti nitong wika. Simpleng compliment mula sa kanya pero para akong idinuduyan sa alapaap sa sobrang saya na nararamdaman ng puso ko. Hay, ang rupok ko talaga. Mabuti naman at nagustuhan mo, sagot ko at akmang upo na ako sa kabilang bahagi ng mesa pero muli itong nagsalita. I think masarap humigop ng kape sa garden. Pwede mo ba akong samahan? Nakangiti nitong pag-iaya sa akin. Wala sa sariling kaagad naman akong sumang-ayon. Dinala ko si Dominic sa gazebo. Mas masarap tumambay doon lalo na kapag gabi. Malamlam ang ilaw sa buong paligid at sobrang nakaka-relax talaga. So, kumusta ka na? I mean, medyo matagal ka sa VC. Kaagad na tanong nito ng pareho na kaming nakaupo. Inilapag ko sa mesa ang hawak kong kape bago ito sinagot. Ayos naman. Sa idea ko na di nalaman na nagdadalang tao ako. Sagot ko. Kahit hindi gaano maliwanag sa kinaroroonan namin ngayon, hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito. Gusto ko na talagang maniwala na nagbago na ito eh. Sorry, wala ako sa tabi mo noong mga panahon na kailangan mo ako, sagot nito. Ramdam ko sa boses niya ang matinding lungkot kaya hindi ko naman maiwasan na maluha. Bakit ba pagdating sa kanya, napakalambot ng puso ko? Kahinaan ko talaga ang nakikita itong malungkot sa kabila ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. How about you? Nagkaanak ba kayo ni Michelle? Kayo pa rin ba? Matapang kong tanong habang pilit kong pinapatatag ang boses ko. Ito kasi talaga ang matagal ang tumatakbo sa isipan ko. Aaminin ko sa sarili ko na hindi maalis-alis sa isip ko ang banta niya noon sa akin na aanakan niya daw si Michelle dahil inutil ako. Ewan ko ba, kahit anong pilit ko sa sarili ko nakalimutan na ang lahat ng mga nangyari noon, hindi pa rin iyon mawala-wala sa balintataw ko ang mga masasakit na alaala. Lalo na sa tuwing sumasagi sa isipan ko ang mga masasakit na kataga na binitiwan niya sa akin noon. Mga salitang nakatatak na yata sa isipan ko habang buhay. No. Of course not. Bago ka pa pumunta ng ACS naghiwalay na kami. Wala na akong balita pa sa kanya at never na din akong tumingin sa ibang babae. Sobrang pinagsisihan ko ang mga nangyari noon, Trex. Hindi ako mapapbud na hingin ang kapatawan mo dahil alam ko kung gaano ako ka. Unfair sa iyo noon, madamdaming nitong sagot. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata dahil sa mga katagang narinig ko sa kanya. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung kailan tangap ko na noon na ayos lang na hindi tayo magkakaanak, saka ka naman nawala sa akin. Saka mo naman ako tinalikuran, muling wika nito kasabay na paghawak nito sa kamay ko. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang palad na siyang humahaplos sa kaibuturan ng puso ko. Dom! Hindi ko alam kung kaya ko pa bang matiwala. Ang sakit kasi ang sakit ng ginawa mo sa akin, sagot ko kasabay ng paghikbi. Hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko na mapahagulhol ng iyak sa harap niya. No, please don't, Sir Ray. Sorry. Sorry kung naging masama akong asawa, Trex. Handa kong harapin kahit na anong parusa na gusto mong gawin sa akin, basta mangako ka lang na manatili ka sa tabi ko. Kayo ng mga anak natin, wika nito kasabay ng pagkabig payakap nito sa akin. Lalo naman akong napahagulhol sa pag-iyak. Kahit na ang pagsagot sa sinabi niya ngayon ay hindi ko na kayang gawin. Sobrang sikip ng dibdib ko na kahit ang pagsasalita ay ayaw ko munang gawin. Mahal kita. Masyado lang talaga akong naging masamang asawa sa iyo. Pero handa akong magbago, Trex. Handa kong ipakita sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin. Muling wika nito kasabay ng pagdampi ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kaagad naman akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Teka lang. It's getting late na mamatutulog na ako, sambit ko at kaagad na lumayo kay Dominic. Grabe, muntik na naman akong kainin ng karupukan ko.
Kung hain pa ako lalayo sa kanya, baka kung saan na naman mapunta ang pag-uusap naming ito. Hindi talaga pwede. Ayaw kong kainin lahat ng ipinangako ko sa sarili ko noon. Hangat maari ayaw ko na sanang bumalik pa sa kanya dahil natatakot akong masaktang muli. Please stay. Maaga pa naman. Gusto pa kitang makasama. Kaagad na sambit nito at mabilis akong hinawakan sa kamay. Ang balak kong pag-alis sa harap nito ay hindi na natuloy lalo na at hinila ako nito paupo sa kanyang kandungan. Lalo ko namang naramdaman ang malakas na tibok ng puso ko lalo nang idantay ni Dominic ang pisngi niya sa balikat ko. Ramdam na ramdam ko ang kilabot na biglang sumalakay sa buo kong pagkatao habang naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga na dumadampi sa balat ko. Stay. Kahit ngayon lang. Kahit saglit lang. Hayaan mo munang makasama kita ng ganito, narinig kong muling bigkas nito. Hindi ko natuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit feeling ko dinadaan na naman niya ako sa mga ganitong klaseng the moves? Dom. Gabi na. Maaga pa ako papasok ng opisina bukas, sagot ko naman at pilit na kumakawala sa pagkakayapos niya. Yes, nakayapos siya ngayon sa baywang ko at feeling ko wala talaga siyang balak na pakawalan ako. Ama mo ang may-ari ng kumpanya at pwede kitang i-vouch sa kanya na huwag ka na munang pumasok kung sakaling mapuyat ka, sagot nito. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang hininga kaya naman unti-unti na akong nawawala sa huwesyo. Dagdagan pa ng isang bagay na kanina pa bumubukol sa harapan ni Dominic habang nakakandong ako sa kanya. Siguro kung may ibang tao lang na makakakita sa amin ngayon, baka iisipin nila na nagkabalikan na kami. Pero, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla kong naramdaman ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Parang gusto ko ng pagpawisan dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko sa buo kong pagkatao. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa buong paligid. Tahimik na ang buong mansyon at mukhang tulog na ang halos lahat. Kami na lang yata ni Dominic ang nandito sa labas kaya kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag sa isiping wala naman sigurong makakakita sa mga pinangagawa nito ngayon. Dom. Teka lang, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ng muli nitong angkinin ang labi ko. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat habang nag-uumpisa ng galugarin ang dila nito ang bibig ko. Para akong biglang nawala ng lakas at kaagad na napasandal kay Dominic. Narinig ko pang ungol nito habang patuloy nitong ginagalugad ang bibig ko. Nilaro-laro niya ang dila ko na siyang lalong nagpasiklab ng init na nararamdaman sa buo kong pagkatao. Automatikong napapikit ang aking mga mata kasabay ng pagtugon ko sa halik niya. Saka ko na lang siguro iisipin ang prinsipyo ko. Aminado naman akong marupok ako lalo na sa mga ganitong eksena. Tiska ko na lang siguro iisipin ang posibleng konsekwenses sa pagpapaubaya ko sa kanya ngayon. Bahala na. Kaagad kong tinugon ang mainit na halik niya. Halos magpalitan na kami ng laway at ramdam namin pareho kung gaano kami kasabik sa isa't isa. Nakalimutan ko na din na nasa gazebo pala kami at nakakahiya kung may makakakita sa ginagawa namin ngayon. It said, hindi ko maiwasang bigkas ng maramdaman ko ang pagbaba ng halik nito papunta sa aking liig. Nag-umpisa na ding humaplos ang isang palad niya sa aking tiyan pataas sa aking dibdib. Para naman akong mababaliw sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko sa buo kong pagkatao. Ramdam na ramdam ko na din na lalong dumuble nagbumubukol sa harap ni Dominic. Kahit na nakamaong pants ito ramdam na ramdam ko iyon, kaya hindi ko maiwasang maigiling ang balakang ko para lalong maramdaman ng puwetan ko ang bukol na iyon. Natigilan naman si Dominic sa paghalik sa liig ko kasabay ng pagpakawala nito ng mahinang ungol. Oh, come on. Not now. Lalabasan ka agad ako niyan hinihinga na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan ng mapahagikik kasabay ng pagliyad ko nang maramdaman ko ang pagsayad ng isang palad niya sa isa kong bundok. Pumipisil ito sa bahaging iyon kasabay ng paglapirot nito sa pasas na pink ko. Dom. Shit, hindi ko maiwasang bigkas. Change position, sweetheart. I want to taste your pasas na pink. Halos paos ang boses na bigkas nito sa akin. Alam ko na ang ibig niyang sabihin kaya kaagad akong tumayo at muli ding naupo paharap sa kanya. Kaagad nitong itinaas ang blouse ko na siyang dahilan pagkakalantad ng dalawa kong bundok na natatakpan ng manipis na bra.
Oof. Fuck. If I treasure. May real treasure. Sambit nito kasabay ng pagkatanggal ng hook ng bra ko. Tumampad sa harap niya ang dalawa kong matatayog na bundok na nadagdagan ng size pagkatapos kong manganak. Dom, hindi ko maiwasang bigkas habang salita nitong pinagpapala ang dalawa kong pasas na ping. Wala itong kasawaan at para itong uhaw na sanggol na salita nitong sinipsip ang korona ng dalawa kong bundok. Yes mon, if he named sweetheart. Sambit pa nito habang pilit na ipinapasok ang kanyang isang palad sa garter ng aking pajama. Alam ko na kung ano ang pakay nito kaya kaagad kong hinawakan ang kanyang kamay at tinitigan ito sa mga mata. Not here. Baka may makakita sa atin. Nakakahiya, wika ko. Nakakabaliw ang ginagawa niya sa akin at gusto kong ipagpatuloy namin iyon. Gusto ko siyang maramdaman ngayong gabi. Gusto ko siyang makasama kahit saglit lang. Kaagad naman itong nakuha ang ibig kong sabihin at kaagad na ibinaba ang nakataas ko ng blouse. Nakangiti pa itong luminga-linga sa buong paligid bago sumagot. I understand. Sorry, nawala ako sa sarili ko. Let's go somewhere kung saan walang pwedeng makakita sa atin. Nakangiti nitong bigkas kasabay ng pag-angat ko sa air. Hindi na din ako pumalag pa. Nanguyapit ako sa kanyang lieg habang naglalakad na ito papasok ng mansion. Mabuti na lang at tulog na ang lahat ng tao dito sa mansion. Sa sobrang tahimik ng paligid, tanging yabag na lang ni Dominic ang naririnig ko na noon ay mabilis ang hakbang. Para itong hinahabol na ewan habang paakyat kami ng hagdan. Diretso kami sa kwarto ko at kaagad nitong inilok ang pintuan nang makapasok na kami sa loob at buong ingat akong ibinaba sa kama kasunod ng pagdagan niya sa akin. God! Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, sweetheart. Wika nito sa akin kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Muli naming pinagsaluhan ang mainit na halik. Tanging mahihinang ungol at anas naming dalawa ang naririnig sa buong paligid. Nagpaubaya na din ako habang isa-isang tinatanggal ang lahat ng saplot ko sa katawan. Hinayaan ko na lang siya total doon din naman ang punta namin. Marupok nga diba kaya bahala na. Ang hirap talagang kalabanin ang init ng katawan. Pagkatanggal nito ng saplot sa buo kong katawan muli akong pinaliguan ng halik. Nagumpisa sa aking mukha at saglit na huminto sa dalawa kong dibdib. Masasabi kong expert talaga si Dominic pagdating sa romansa. Foreplay pa lang solved ka na. What if kung tuluyan niya na akong angkinin? Dumb. Fuck. What are you doing? Malandi kong tanong sa kanya habang dahan-dahan nang bumababa ang halik nito patungo sa akin tiyan. Halos mamilipit ang daliri ko sa aking paa dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Wala na akong ni isang saplot sa katawan kaya malayang magagawa ni Dominic lahat ng gusto niya. Relax, sweetheart. Gusto kong maging memorable sa ating dalawa ang gabing ito. Sambit nito kasabay ng pagsalat niya sa kanina pang naglalaway kong kabibe. Nilaro-laro nito ang hiyas ko kaya hindi ko maiwasang mapaliyad sa sarap. God, dumb stop it. Lalabasan ka agad ako niyan hinihinal kong sambit. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagbuka niya sa hita ko. Impit akong napatili nang maramdaman ko ang bibig niya na kumakayod sa kabibig ko. Ugh! Dumb! Shit! Sambit kong muli at habang mahigpit na nakahawak sa bedsheet. Hindi ko din malaman kung saan ibabaling ang tingin ko, lalo na nang maramdaman ko ang dilanto na pilit na sumisiksik sa butas ko. Basang-basa na ako sa bahaging iyon, kaya pasabunot kong hinila si Dominic para tigilan niya na ang ginagawa niya. Hindi ko na talaga kaya. Feeling ko kakapusin na ako ng hininga dahil sa sarap na nararamdaman. Let's go to the next part. Tama na, hinihingal kong wika. Kaagad niyang nakuha ang ibig kong sabihin at kaagad itong umalis sa ibabaw ko para tanggalin na din ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. Tahimik naman akong nanood sa kanyang ginagawa. Habang nakabuyangyang ang hubad kong katawan sa harap niya. Hindi ko pa maiwasan na mapalunok ng aking laway ng kasabay sa paghubad nito sa kanyang brief at ang paglitaw ng kanyang alaga. Parang lalo itong lumaki at tumaba ngayon. Namimintig na din ang ugat nito sa tigas at anumang sandali ready ng manakmal. Ready, wika nito kasabay ng muling pagdagan sa akin. Hindi na ako nakasagot pa dahil muli nitong inangkin ang labi ko. Halos ilang minuto din nagtagal ang halikan namin bago ako nito masuyong tinitigan sa mga mata. Ready,
nakangiti kong sambit kaya kaagad nitong ibinuka ang aking hita, kasabay ng pagdampi ng ulo ng kanyang alaga sa bukana ng aking kuweba. Ramdam ko ang init na nagmumula doon kaya hindi ko maiwasang mapapikit. Thank you so much, sweetheart, sambit ni Dominic kasabay ng banayad nitong pag-ulos. Hindi ko maiwasang mapakapit ng mahigpit sa kanya, lalo na nang maramdaman ko ang unting pagpasok ng alaga niya sa kuweba ko. Noong una nahirapan pa itong ipasok kahit basang-basa na ako sa bahaging iyon. 3 taon na wala akong sex kaya muling kumipot ang kuweba ko, kaya kahit basang-basa ang bahaging iyon, nahirapan pa rin na ipasok ni Dominic ang alaga niya. Ilang saglit lang, isang madiin na ulos ang pinakawalan nito kaya nakapasok din ng buo. Hindi ko naman maiwasan na mapasigaw dahil sa pinaghalong hapdi at sarap na naramdaman na biglang lumakob sa buo kong pagkatao. Trixie, you're so tight. God. Ito ang hinahanap ng katawan ko. Alam mo bang simula nang lumayo ka sa akin, hindi na ako nakipag-sex kahit kanino. Ikaw ang hinahanap ng katawan at buo kong pagkatao, sambit nito sa akin, habang banyad pa ang kanyang galaw sa ibabaw ko. Ramdam ko ang paglabas-pasok ng alaga niya sa kuweba ko, kaya kaagad akong napakapit ng mahigpit sa kanyang balikat. Dom, ang laki niya. Punong-puno ako, hinihingal kong sagot sa kanya. Narinig ko pa ang marahan nitong pagtawa kasabay ng pabilis na paggalaw niya sa ibabaw ko. Hindi naman ako magkamayaw sa kakaungol dahil doon. Uff! Ag! Dom! Malapit na ako, hindi ko maiwasang bigkas habang nilalasap ang masarap na pag-iisa ng aming katawan. Tahimik ang gabi, hindi ang madaling araw pala. Madaling araw na akong tinantanan ni Dominic at heto ako ngayon. Tulalang nakatitig sa kawalan habang pilit na inaanalisa ang katangahan na ginawa ko. Bumigay na naman ako kay Dominic. Makailang ulit niya akong inangkin hanggang sa mapagod ito at masayang nakatulog sa tabi ko. Buti siya nakatulog kaagad. Ako? Paano naman ako? Ayaw akong dalawin ng antok sa kabila ng pagod na nararamdaman ko ngayon. Para akong lutang na hindi ko maintindihan. Heist! Masarap makipag-sex dahil mahal ko ang lalaking ito, pero hindi ko alam kung ano ang magiging consequences sa pagpapairal ko sa karupukan ko. Heist, hanggang ngayon, ramdam pa rin ang katawan ko ang matinding pagod. Mahapdi ang kabibig ko at sumasakit din ang balakang ko. Paano na kaya ako nito? Nakakahiya talaga. May mukha pa ba akong ihaharap sa mga magulang ko? Sa mga taong nakakakilala sa akin? Ilang beses kong sinumpa na hindi na ako babalik kay Dominic pero heto na naman. Bumigay na naman ako at kaunting haplos lang kaagad akong bumuka ka. Hindi ko maiwasang mapatitig sa mukha ni Dominic na payapang natutulog. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapagmasdan ang perpekto nitong mukha. Sa dami ng nagawang kasalanan nito sa akin, hindi pa rin siya maalis-alis sa puso at isipan ko. Wala sa sarilig hinaplos ko ang kanyang mukha patungo sa matangos nitong ilong. Gwapo nga sana pero playboy naman. Heist! Sa isiping iyon hindi ko maiwasang makaramdam ng inis. Wala sa sariling pinisil ko ng malakas ang kanyang ilong kaya kaagad itong napadilat at namumungay ang mga matang tumitig sa akin. Hindi ka pa ba natutulog? Malambing na tanong nito sa bayakap sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Heto na naman. Kilig to the bones na naman ang nararamdaman ko ngayon. Feeling ko talaga ang haba ng hair ko eh. Sa feeling na pahabaan ng buhok baka talo ko si Rapunzel. Ayaw akong dalawin ng antok eh. Malapit nang mag-umaga at kanina ko pa iniisip kung anong palusot ang sasabihin kila mama kapag malaman nilang magdamag ka dito sa kwarto ko. Sagot ko naman. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagdampi ng labi nito sa noo ko. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Walang dapat nang ipag-alalala dahil alam naman nilang mag-asawa tayo eh. Nakapikit na nitong sagot. Mukhang antok na antok talaga ito at pinilit niya lang sagutin ang aking mga katanungan. Hindi na ako umimik pa hanggang sa kusa ko na lang din ipinikit ang sariling mga mata para makatulog na din. Pinapahirapan ko lang ang sarili ko sa mga ganitong isipin eh. Maano ba naman kung saka na ako mag-isip ng mga palusot at matulog muna ako? Para naman hindi ako magmukhang bangag mamayang pagising namin. Sa awa ng Diyos nakatulog naman ako dahil sa muling pagdilat ng aking mga mata, napansin kong maliwanag na ang buong paligid. Nasa tabi ko pa rin si Dominic at nahihimbing pa rin ito sa pagtulog.
Gigisingin ko sana siya pero sa huli bigla akong nakaramdam ng awa dito. Mukhang hindi pa ito nakabawi sa pagod kaya inayos ko muna ang kumot niya bago ako dahan-dahan na bumaba ng kama. Napangiwi pa ako nang maramdaman ko ang paghapdi na kabibi ko. Nasobrahan yata sa ilang beses na pag-araro sa akin ni Dominic kagabi. Paika-ika akong naglakad patungong banyo. Gusto kong maligo para refresh hindi lang ang katawan ko, kundi pati na din ang utak ko. Tanghali na at mukhang hindi na muna ako papasok ng opisina dahil hindi lang kabibi ko ang masakit sa akin, kundi pati na din ang balakang ko. Pagkatapos umihi, mabilis kong itinapat ang hubot-hubad kong katawan sa maligamam na agos ng shower. Hindi ko pa maiwasang mapapikit nang makaramdam ako ng kaunting ginhawa. Tubig lang talaga ang sagot sa nanakit na kalamnan. Pagkatapos kong maligo kaagad kong isinuot ang bathrobe sa aking katawan. Mamaya ko na lang papatuyuin ang buhok ko. Check ko muna kung gising na ba si Dominic. Pagkalabas ko ng banyo kaagad kong napansin ang nakahiga pa ring si Dominic sa kama. Tulog na tulog pa rin at mukhang wala talaga siguro itong balak na pumasok ng opisina ngayon. Dominic. Gising, hindi ko maiwasang bigkas sabay tapik sa kanyang pisngi. Kaagad naman itong naalimpungatan at napatitig sa akin. Gusto mo ulit, tanong nito. Malakas ko namang nahampas ito sa dibdib nang ma-realized ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Anong gusto? Dominic, bumangon ka na. Tanghali na, sagot ko naman. Kaagad naman itong napakamot ng ulo habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Paano kung ayaw ko? Magagalit ka ba sa akin, tanong ito. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Natawa ito kasabay ng paghila niya sa akin na siyang dahilan ang pagkatumba ko diretso sa kanyang ibabaw. Impit naman akong napatili dahil sa gulat. Dominic, teka lang. Sandali basa pa ako, saway ko sa kanya nang mapansin ko na kaagad na pumaloob ang dalawa nitong kamay sa ilalalim ng bathrobe ko. Walang kahit na anong saplot ito sa katawan kaya ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula dito. Para itong nilalagnat na hindi ko mawari. Ang bango mo, sweetheart, paos ang boses na wika nito at mabilis na pinagpalit ang aming pwesto. Nasa ilalaim niya na ulit ako ngayon habang dahan-dahan itong kinakalas ang pagkakabuhol ng tali ng aking bathrobe. Dom, teka lang masyado pang maaga. Baka hinihintay na ako ni Daddy sa office, halos pabulong kong wika sa kanya. Paano naman kasi, masyadong nakakalunod ang pinapakawalan niyang pagtitig sa akin. Dom, ano ba? Teka lang naman, hindi ko maiwasang sita kay Dominic nang mapansin kong may kakaiba na naman akong napapansin sa mga mata niya. Nakalarawan na naman ang pagnanasa at aaminin ko na hindi pa nga ako nakakabawi sa nangyari sa amin kagabi tapos heto na naman siya. Gusto niya na naman. Sweetheart naman, please isa lang. Promise, mabilis lang ito, sagot naman ito. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Anong isa lang? Alam na alam ko na ang mga galawan nito, no? Hindi uso sa kanya ang isa lang. Hindi ito tumitigil hangat hindi naubusan ng lakas. No. Tanghali na. Kailangan ko nang i-check ang kambal. Baka hinahanap na nila ako, sagot ko naman at akmang babangon nang pigilan ako nito. Hindi talaga siya pumapayag dahil naramdaman ko naman ang biglang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Noong una ay banayad lang ang ginagawa niyang paghalik sa akin at hindi naglaon ay naging mapusok na ito. Naging mapangahas na din ang kanyang mga kamay. Kung saan-saan na nakakarating at namalayan ko na lang na pumipisil na ito sa magkabilaan kong bundok. Ano ba? Sinabing, aalma pa sana ako pero noong naramdaman ko ang isang palad niya na dumantay sa aking pagkababae kasabay ng pagpisil nito sa mani ko, hindi ko maiwasang mapaungol. Walang hiya talaga. Dinadaan na naman niya ako sa pabilisan makuha lang ang gusto niya. Sa mga sumunod na sandali, namalayan ko na lang natuluyan na nitong nahubad lahat ng saplot ko sa katawan. Pinaliguan muna ako nito ng halik mula ulo hanggang talampakan bago nito ipinwesto ang sariling sandata sa aking basang-basa ng kuweba. Hindi ko maiwasang mapaungol ng malakas itong kumadyot kasabay ng pagpasok ng sandata niya, kaloob-looban ko. Dom, hindi ko maiwasang bigkas at tuluyang nanguyapit sa balikat niya. Noong una banayad lang ang ginawa nitong pag-ulos sa akin hanggang sa unti-unti iyong bumilis na parabang maihinahabol.
Hindi naman ako magkamayaw sa kakaungol. May gusto akong maabot na hindi ko maintindihan. Alam kong malapit na akong labasan. Kaunting-kaunti na lang at makakamit ko na ang climax nang marinig ko ang malakas na katok sa pintuan ng kwarto, kasabay ng boses ni Mama Ashley na tinatawag ang pangalan ko. Kaagad namang natigilan si Dominic sa kanyang ginagawa. "Trixie, anak. Tulog ka pa ba? Tanghali na. Lumabas ka muna dyan sa kwarto mo at kumain," wika ni Mama. Hindi ko maiwasang mapakagat ng labi. Biglang nanlamig ang buo kong katawan sabay tulak kay Dominic pero hindi man lang ito natinag. Desidido talaga siguro itong tapusin ang nasimulan niya na dahil nakangiti ito habang nakatitig sa akin. Hindi man lang ito natinag sa presensya ni Mama na nasa labas ng kwarto. Katunayan nasa loob ko pa ang kanyang sandatang pumipintig-pintig at wala talaga siguro siyang balak tanggalin muna iyon. "Trixie, nakalock ang pintuan ng kwarto mo. Tanghali na, anak." "May dinaramdam ka ba?" muling wika ni kasabay ng pagpihit nito sa doorknob. Buti na lang at nakalock iyon kaya hindi niya nabuksan, kung hindi nakakahiya talaga ang sitwasyon namin ni Dominic ngayon. Hindi nila alam na dito nagpalipas ng gabi si Dominic sa kwarto, kaya wala silang idea na ang anak nila ay kinain na naman ng karupukan. Bumuka ka ulit sa lalaking ipinangako ko na sa kanila na hindi ko nababalikan. "Ah, ma. Aayos lang po ako." Sa sandali po nagbibihis lang, sagot ko kasabay ng pagkagat ng sarili kong labi dahil bigla ba naman umulo si Dominic. Bastos talaga kaya sa gulat ko malakas ko itong naitulak na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa kama. Narinig ko pa ang mahina nitong pagdaing na parabang nasasaktan. Mabilis ko itong nilapitan at tinakpan ng kamay ko ang kanyang bibig. Mahirap na, baka marinig siya ni Mama na nasa labas lang ng kwarto. "Ganoon ba? O sige, pagkatapos mong magbihis bumaba ka muna ng dining area para kumain. Aalis muna ako." "Ikaw na muna ang bahala dito sa mansion," sagot nito. Kaagad naman akong nakahinga ng mauwag. Kung aalis si Mama at nasa opisina ni Papa, hindi kami nito mahuhuli ni Dominic. "O okay po, thank you po," sagot ko at kaagad kong narinig ang mga yabag palayo. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Ligtas ako ngayong araw. Dali-dali kong inialis ang kamay ko na nakatakip sa bibig ni Dominic at naglakad papuntang pintuan. Ilang saglit din akong nakiramdam at nang mapansin ko na wala ng tao, sa labas ng kwarto muli akong napatingin kay Dominic. "Trex naman. Bakit mo ako itinulak?" Narinig ko namang daing nito habang nakaupo pa rin sa carpet na sahig ng kwarto ko. Hindi ko maiwasang mapangiwi nang mapansin ko ang kanyang hitsura. Hubot-hubad pa rin ito at nakakawa ang hitsura niya. "So sorry. Ikaw kasi Binigla mo ako," sagot ko at mabilis itong nilapitan para tulungan sanang tumayo. Kaya lang mas mabilis ito. Kaagad niya akong inihiga sa carpet at muling itinuloy ang naumpisahan na naming gawin kanina. Teka lang, akala ko ba, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muling dumampi ang labi nito sa labi ko. Hindi na ako pwedeng pumalag dahil gusto ko din naman ang ginagawa niya. Ang hirap kayang mabitin. Ilang saglit lang napuno na ng ungol naming dalawa ang apat na sulok ng aming kwarto. Walang makakapigil sa isang Dominic de la Fuente na ilang beses niyang binabangit sa akin na 3 taon siyang tigang dahil never siyang nakipagtalik sa ibang babae simula noong nilayasan ko siya. Hindi ko nga alam kung maniniwala ba ako Mahigit 1 oras din kaming nagkulong ni Dominic sa loob ng kwarto bago sabay kaming lumabas. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi pa rin umuuwi si Mama Ashley. At hindi niya ako nahuli na magdamag na nanatili sa kwarto ko si Dominic at magdamag din kaming may ginawang milagro. "Ano nga pala ang plano mo? I mean, aalis ka na ba?" Hindi ko maiwasang tanong kay Dominic habang pareho na kaming nakaupo dito sa harap ng mesa para kumain ng breakfast. "Nope, lunch na pala dahil halos 11:00 na pala ng umaga. Kung ayaw mo akong umalis pwede akong magstay dito sa tabi mo hanggang gusto mo," nakangiti nitong sagot. Hindi ako nakaimik. Kung pwede nga lang kaya lang nag-aalangan talaga ako. May nangyari na sa amin pero hindi ibig sabihin noon na bumalik na din ang tiwala ko sa kanya. Hindi ganoon kadali iyon. Ang pananahimik ba na iyan ay yes ang sagot, nakangiti nitong tanong sa akin. Natigilan ako sabay iling. "Anong sabi mo? Dom, ano ka ba?"
Sex lang ang namagitan sa ating dalawa, pero hindi ibig sabihin noon na muli nang nagbalik ang tiwala ko sa iyo. Sagot ko naman pero sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tumututol din ang kalooban ko sa sinabi ko sa kanya. Hindi simpleng sex lang ang namagitan sa aming dalawa. Mahal ko siya kaya muli akong bumigay pero ayaw ko namang tuluyang magtiwala sa kanya. Natatakot pa rin ako sa mga posibleng mangyari. Really? Hanggang ngayon pa ba hindi mo pa rin ako mapatawad sa lahat ng mga pagkakamali ko? Hindi mo pa rin ba ramdam ang pagsisisi ko, Trex? Kayo ng mga bata na lang ang mas mahalaga sa akin ngayon. Sana bigyan mo ako ng chance na maipakita ko sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin, sagot nito. Para namang pinipiga ang puso ko sa sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Kung pwede nga lang eh. Kaya lang, nadadaig pa rin ang takot ang puso ko. Ang hirap pa rin magtiwala at masaktan. Sorry, pero hindi ko kaya. Natatakot ako, sagot ko. Ang lakas ko umungol kagabi hanggang kaninang umaga pero hindi pa rin kayang burahin ang sakit ng nakaraan. Mahirap mag-move on lalo na kapag naiisip ko na muntik na akong mapatay ni Dominic noon. Mahirap burahin sa isipan ko ang mga masasakit na salita na narinig ko mula mismo sa kanyang bibig. I understand. Hangat maari, ayaw din naman kitang pilitin na paniwalaan ako na nagbago na ako. Hihintayin ko na lang ang time na tuluyang maghilom ang sugat sa puso mo at mapatawad mo ako, Trex. Malungkot na sagot nito habang dahan-dahan na tumatayo. Hindi naman ako nakaimik. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin ang puso at isipan ko. May importante lang akong aasikasuhin. Babalik ako mamayang hapon para makasama ka at ang mga bata. Wika nito kasabay ng banayad na paghalik nito sa aking noo at nagmamadaling naglakad palabas ng dining area. Malungkot kong nasundan ito ng tingin. Gusto ko sana itong tawagin at pakiusapan na huwag na munang paalisin dahil gusto ko pa sana siyang makasama kahit sandali lang kaya lang dinaig na din ako ng hiya. Pagkatapos kong ipaalam sa kanya na hindi pa bumabalik ang 100% na tiwala ko sa kanya, mag-iinarte ako ng ganito. Heist! Ang gulo ko. Wala akong choice kundi ang ipagpatuloy ang pagkain. Balak kong personal na alagaan ang kambal ngayon araw since wala naman akong balak na pumasok ng opisina. Nakakahiya dahil para akong kabuti na bigla na ang sumusulpot doon. Laging late at hindi kayang sundan ang tamang oras ng pagpasok sa opisina. Pagkatapos kong kumain, timing naman ang pagpasok ng isa sa mga kasambahay namin. May hawak itong isang bouquet ng red roses with chocolates at magalang na iniaabot sa akin. Para daw po sa inyo ma'am, magalang na wika nito. Kunot noo kong inaabot ang bouquet na hawak nito at kaagad na binasa ang nakalagay na card na nakaipit dito. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko nang mabasa ko ang pangalan ni Cholo. Pakitapon na lang po nito manang and next time, huwag po kayong bastang tumanggap ng mga ganitong bagay. Seryoso kong wika kay manang at mabilis na iniabot sa kanya ang bouquet. Bakas naman sa hitsura nito ang pagkagulat. Pero ma'am, galing po kay Sir Cholo ang mga bulaklak, sagot naman nito kaya kaagad ko itong pinuko ng seryosong tingin. Sorry po. Masusunod po kung ano man ang kagustuhan nyo, hinging paumanhin nito. Kaagad naman akong tumango. Pakitapon sa basurahan ang mga bulaklak na iyan at kung may gustong kumain ng chocolates so be it basta sa susunod ayaw ko nang mag-entertain ng ganitong bagay. Naiinitindihan nyo po ba manang? Mahinahon kong wika kay manang nakaagad naman itong tumango. Naiinitindihan ko po Ma'am Trexie, sagot nito kaya kaagad ko na itong tinalikuran. Hindi ko gusto si Cholo pero ayaw ko din naman maging unfair sa kanya. Ayaw ko siyang paasahin dahil wala naman talaga siyang mahihita sa akin. Marami pang mga matitinong babae na mahanap niya dyan. Iyong dalaga at walang sabit kaya walang dahin para ipagsiksikan niya ang sarili sa akin. Mabilis na lumipas ang oras. Ang pangako na babalik si Dominic kinahapunan ay hindi natupad kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Masyado pa naman akong umasa na muli namin siyang makakasama ng mga bata kahit saglit na oras lang pero hindi nangyari. Bigla kasi itong tumawag na may importanteng tao daw itong kakatagpuin sa Visayas at hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagsiselos sa isiping baka si Michelle lang ang kakatagpuin niya doon. Sino bang importanteng tao ang pupuntahan doon wala naman siyang kamag-anak doon at puro negosyo at si Michelle lang naman ang inaatupag niya noong doon pa kami nakatira. Gayunpaman, patuloy pa rin ang takbo ng buhay.
Balik opisina ako habang hindi naman tumitigil si Cholo sa kakapalipad, hangin sa akin. Ayaw niya daw talaga akong tigilan hangat hindi niya makamit ang matamis kong o na malabong mangyari dahil pagmamayari ng isang Dominic de la Fuente lang ang puso ko. Good morning, Trex. Nandito ako sa opisina at abala ako sa harap ng computer nang marinig ko ang boses ni Cholo. Nakatayo ito sa nakaawang na pintuan ng opisina habang maihawak na isang bouquet ng red roses. Pilit ko naman itong Venetian. Good morning. Ang aga mo yata ngayon? Wala si Daddy, may maaga siyang meeting kay Mr. Lorente. Imporma ko sa kanya, kahit na ang totoo alam ko namang hindi si Daddy ang pakay niya, kaya nandito siya kaaga ngayon sa opisina. Nope. Hindi si Tito ang kailangan ko. Actually, dumaan lang ako dito para sana ibigay sa iyo itong mga bulaklak na kasing ganda mo at syempre gusto din kitang makita. Hindi ka kasi maalis sa isipan ko kaya sinadya kong dumaan muna dito bago pumasok ng opisina, nakangiti nitong sagot. Pilit ko naman ang mapangiwi dahil sa sinabi niya. Hindi ko gusto ang naririnig na mga salita mula sa kanya at nakokornihan ako. Kung kay Dominic sana galing ang mga salitang iyon, baka kanina pa ako naglupa sa kilig. Haste! Kumusta na kaya siya? Gaano ba talaga kaabala ang Dominic na iyon sa Visayas at hindi man lang niya nagawang dumalaw sa mansion, gayong malaya naman sana siyang nakakalabas-pasok doon. Nakakalungkot lang dahil pagkatapos ng may nangyari sa amin saka naman ito umiskapo at nagbibisi-bisihan. Hey, tulala ka na naman Naputol lang ako sa pagmumuni-muni ko nang maramdaman ko ang pagdantay ng isang kamay ni Dominic sa balikat ko. Pasimple naman akong pumiksi para sana tanggalin ang kamay niya doon pero pursigido si Cholo na hawakan ako doon. Cholo please, pwede bang pakitanggal ng kamay mo? Hindi nakakatuwa, saway ko sa kanya habang pigil ko ang inis ko. Wala siyang karapatan na mahawak-hawakan ako kahit sa balikat lang lalo na at hindi ko siya binigyan ng pahintulot. Trex naman. Ngayon ka pa ba mag-inarte? Sooner or later, ikakasal na din naman tayong dalawa at tayo pa rin naman ang nakatakdang magsasama habang buhay. Walang dahilan na pagbawalan mo ako sa mga bagay na gusto kong gawin sa iyo, dahil gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin, nakangiti nitong sagot. Naiinis kong tinapik ang kamay niya sabay tayo. Dumistansya ako ng ilang hakbang sa kanya dahil baka kung ano ang gawin niya sa akin. Sino ang nagsabi na pakakasal ako sa iyo? Sa natatandaan ko, hindi pa naman kita sinasagot at never na maging tayo dahil hindi kita mahal. Cholo, tanging pagmamahal bilang isang kaibigan ang kaya kong ibigay sa iyo, kaya sana huwag kang lumagpas sa boundary na iyan, diretasahan kong sagot ko sa kanya. Kita ko naman ang pinaghalong pagkadismaya at pagkainis sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Pero wala na akong pakialam pa. Nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin at wala na akong magagawa kung nasaktan ko man siya. Kaysa naman patuloy ko pa rin siyang paasahain na wala naman talaga akong balak patulan siya dahil hindi ko siya mahal. Para kay Dominic lang ang puso ko at wala nang iba. Siya pa rin ba? Don't tell me na mahal mo pa rin ang gagong Dominic na iyon sa kabila ng mga pinanggagawa niya sa iyo. Bakas ang galit sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Nanlilisik din ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Wala ka nang pakialam kung si Dominic pa rin ang mahal ko. Naging totoo lang ako sa nararamdaman ko at kahit na anong gawin ko, hindi kita kayang mahalin kaya sana tumigil ka na. Hindi na ako natutuwa sa panliligaw mong ito sa akin, kaya ibaling mo na lang sa ibang babae kung ano man ang naramdaman mo para sa akin, sagot ko naman. Kaagad itong umiling at inisang hakbang ang pagitan naming dalawa at mariin akong hinawakan sa magkabila ang balikat. Ano ba ang wala sa akin na meron sa kanya para lang matutunan mo akong mahalin, Trex? Simula noong nakilala kita, wala akong ibang babae na hinangad na makasama habang buhay kundi ikaw lang. Bakit ba hirap mong abutin? Bakit ba napakahirap para sa iyo na ako ang mahalin mo? Nanlilisik ang mga matang tanong sa bayugyug sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng takot habang nakatitig kay Cholo. Ibang Cholo na ang kaharap ko ngayon. Wala ang dating Cholo na mahinahon at palaging nakangiti. Ibang-iba na siya at hindi ko akalain na may itinago pala siyang ganito kagaspang na pag-ugali. Ano ba? Bitawan mo nga ako, galit kong angil sa kanya. Pilit kong tinatakpan ang namuong takot sa puso ko.
Walang dahilan para matakot ako sa kanya, lalo na at nandito ako sa sarili naming teritoryo. Pakipot ka lang eh. Pinapahirapan mo lang ako dahil alam mong wala akong choice, kundi suyuin ka. Galit na wika ni Cholo habang mabilis itong naglakad patungo sa pintuan ng opisina. Sumilip pa siya sa labas bago isinara at inilok at mabilis na naglakad palapit sa akin. Anong gagawin mo? Cholo tumigil. Ka na ha? Hindi ka na nakakatuwa, galit kong wika sa kanya sabay atras. Ninisihan lang ako nito habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Ibang-iba na si Cholo. Napalitan ang maamo nitong mukha ng mabagsik na aura. Nakakatakot na siya. Bakit ba kailangan mo pa akong pahirapan? Hindi ka naman sana malinis na babae at kung makapag-inarte ka akala mo virgin ka pa. Ilang beses ka na bang pinagsawaan ng Dominic de la Fuente na iyon at bakit sa tuwing lumalapit ako sa iyo, diring-diri ka sa akin? Ano pa ba ang kulang, Trixie? Ano pa ang dapat kong gawin para tuluyan ka ng mahulog sa mga kamay ko? Halos sumigaw na ito dahil sa matinding galit. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa takot na nararamdaman. Dapat nga hindi ka na mag-inarte dahil marumi ka ng babae. Wala ka nang dapat pang ipagmalaki dahil ilang beses ka nang pinagsawaan ng Dominic na iyon, muling wika nito na kaagad na nagpausbong ng galit na nararamdaman ko. Wala siyang karapatan na insultuhin ako dahil wala kaming ugnayan at wala siyang naiambag sa buhay ko. Marumi. Sigurado ka ba? Kung marumi akong babae, bakit pinipilit mong ipagsiksikan ang sarili mo sa akin? Dahil ba mapera ang pamilya ko at gusto mong maambunan ng kahit kaunting yaman ang negosyo niyong palubog na, nang iinsulto kong sagot sa kanya. Lalong nag-alab ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Sapul ko yata ang ego niya kaya halos patayin niya ako sa mga titig niya. Hindi ko akalain na ganito ka din pala katalino. Akala ko talaga tatanga-tanga ka lang dahil hinayaan mo ang Dominic na iyon na bilugin ang ulo mo. Hindi ko alam na may itinatago ka palang talino, Trixie. Tingnan ko lang kung hindi magmakaawa sa akin ang mga magulang mo na pakasalan ka sa gagawin ko sa iyo. Nakangisi nitong wika habang dahan-dahan na naglakad palapit sa akin. Takot naman akong napaatras dahil may nakikita akong kakaiba sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Huwag kang lumapit. Isang maling hakbang mo lang at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan, Cholo. Galit kong sigaw sa kanya at nang mahawakan ko ang isang flower vase ay kaagad kong ibinato sa kanya. Nakailag siya pero lumikha iyon ng malakas na ingay nang bumagsak sa sahig. Lalo naman akong nanginig sa takot. Hindi pwedeng magtagumpay si Cholo sa gagawin niya sa akin. Hindi ako papayag. Hindi mo ako madadala sa mga ganitong drama, Trixie. Alam mo pagod na ako sa kakasuyo sa iyo eh. 3 taon akong naghintay sa iyo pero pag-inartihan mo pa rin ako. Sino ka ba ha? Wala ka namang kwenta eh. Muling wika nito at halos inisang hakbang ang pagitan namin at hinawakan ako buhok at pilit na kinalagkad papuntang sofa. Hindi ko naman maiwasan na mapasigaw sa takot at sakit ng anit ko. Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin, galit kong sigaw sa kanya nang bigla niya akong itulak sa sofa. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang mabilisan niyang tinangal ang kanyang sinturon habang nakangising nakatitig sa akin. Lalo naman akong kinabahan at akmang tatayo ako sa sofa nang bigla niya akong hawakan at pilit na pinapahiga. Ang arte mo talaga. Alam kong magugustuhan mo din naman ang gagawin ko eh. Promise, mas magaling ako sa Dominic na iyon at once na matikman mo ako, alam kong hanapin mo ako. Nakangisi nitong wika at kaagad niyang idinampi ang labi niya sa labi ko. Kaagad akong nakaramdam ng pandidiri kaya ubod lakas kong kinagat ang labi niya na siyang dahilan ng kaagad niyang paglayo sa akin, kasabay ng pagdapo ng malakas na sampal sa pisngi ko. Halos panawan ako ng ulirat sa lakas noon. Hindi ko maiwasang mapaiyak at sa nanlalabo kong mga mata napansin ko ang nakangising mukha ni Cholo na nakatitig sa akin. Dahan-dahan niya nang ibinaba ang suot niyang pantalon na siyang dahilan ng malakas kong iyak dahil sa takot. Umaasa ako na sana dumating na si Daddy at matulungan ako sa ganitong sitwasyon. Cholo, maawa ka sa akin. Kung ano man ang inisip mo huwag mong ituloy. Please, nakikiusap kong wika sa kanya nang mapansin ko na tuluyan niya nang nahubad ang pantalon niya. Desidido talaga itong gawan ako ng kahalayan. Hindi ituloy. Tingnan mo nga kung gaano kakaarte.
Hindi ka na virgin para pag inartihan mo ako ng ganyan kaya relax ka lang. Nakangisi nitong sigaw sa akin at pahaklit na hinila ang suot kong blouse na siyang dahilan ng pagkapunit noon. Kaagad akong napasigaw sa takot habang pilit na nagpupumigla sa pagkakahawak niya. No! No! Hayop ka! Hayop! Pinaghalong galit at takot ang nararamdaman ko habang sinasabi ang katagang iyon. Halos maputululan na din ako ng litid dahil sa lakas ng pagkakasigaw ko at umaasa ako na sana may makarinig sa akin at matulungan ako sa nakakatakot na sitwasyon na ito. Hindi naman ako nabigo dahil kaagad kong narinig ang pagkawasak ng pintuan ng opisina at sa nanlalabo kong paningin na aninagan ko ang galit na mukha ni Dominic habang nakasunod sa kanya si Papa Ryder. Naging mabilis ang sumunod na pangyayari. Namalayan ko na lang na lupaypay nang nakahiga sa sahig si Cholo habang may umaagos na dugo sa kanyang ilong. Takot naman akong napasiksik sa kabilang sulok ng sofa habang patuloy sa pag-iyak. Kaagad na kumulo ang dugo ko sa naabutan kong eksena dito sa opisina. Mabuti na lang maaga akong nakarating dahil kung hindi baka may masamang nangyari kay Trixie. Mabilis kong sinugod si Cholo at kaagad na binigyan ng malakas na sapak na siyang dahilan ng agarang pagkatumba nito sa sahig. Marami akong inasikaso na importanteng bagay sa Visayas nitong mga nakaraang araw na siyang dahilan kung bakit ilang araw ko ding hindi nabisita ang mga bata at si Trixie. Dumating galing via ang half-sister kong si Denise at gusto niyang bonding muna kaming magkakapamilya habang inaasikaso ko ang ilan sa mga negosyo ko sa Visayas. Medyo mahina na din kasi ang biological mother ko dahil sa kanyang sakit. Pagkatapos ng ilang araw napilitan din silang pumayag na makabalik ako ng Manila para makasama din ang aking mag-ina. Pumayag si Mama basta sa kondisyon na dalhin ko sa harap niya ang kanyang mga apo. Sa mansion ako dumiretso pero kaagad na sinabi ni Mama Ashley na nasa opisina daw si Trixie. Kinumusta ko lang ang mga anak namin at kaagad na akong bumiyahe patungong opisina ng Sebastian Logistics. Miss na miss ko na si Trixie at gusto ko na siyan makita. Dumaan pa nga ako sa isang flower shop para bumili ng paborito nitong bulaklak. White roses at pina, customized ko pa yun sa design na alam kong magugustuhan ni Trixie dahil gusto kong maging special ang lahat. May isang set ng jewelry kasi akong ireregalo din sa kanya at pinasabay ko na sa paglagay sa flower bouquet. Kasama na din sa nagiging disenyo ang box ng jewelry na siyang labis kong ikinatuwa. Pagkatapos gawin ang flower bouquet, kaagad na akong bumiyahe papuntang opisina. Hindi pa rin maalis-alis ang pagkakangiti sa labi ko, lalo na tuwing naaalala ko ang maiinit na sandali sa pagitan naming dalawa bago ako bumiyahe papuntang Visayas. Tiyak na nagtatampo na sa akin si Trixie dahil medyo matagal akong hindi nagpakita pero alam kong maintindihan niya din ako kapag marinig niya na ang paliwanag ko. Saktong pagkababa ko ng elevator kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO ay kaagad ko namang napansin ang naglalakad na si Papa Ryder sa isang pasilyo. Mukhang pabalik na ito ng opisina at napansin ko pa ang pagguhit ng ngiti sa labi nito nang mapansin niya nagpresensya ko. Good morning pa. Bati ko pa sa kanya. Kaagad naman akong tinapik nito sa balikat bago nagsalita. Dinadalaw mo ba si Trixie? Nasa loob siya ng opisina ko. Sumabay ka na sa akin, pagyayaya nito na kaagad ko namang ikinatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na boto sa iyo ang ama ng babaeng iniibig mo. Wala na talagang problema at ang pagpayag na lang ni Trixie ang hinihintay ko para muli kaming magsama. Balak kong asanang pakasalan ulit ito para makapag-umpisa kami ng panibagong buhay. Gusto ko na din kasing kalimutan niya ang mga masasakit na alaala ng nakaraan at mamuhay ng masaya at tahimik kasama ng mga anak namin. Pagkatapat namin sa pintuan ng opisina, kaagad na napakunot ang noo ni Papa Ryder nang napansin niya na naka-lock ang pintuan. Wala ang sekretary at may ilang empleyado akong napansin sa hindi kalayuan na abala sa kani-kanilang trabaho. Hindi naman naglalok ng pintuan ang batang iyon narinig ko pang bulong ni Papa Ryder at akmang kakatok na ng pareho naming narinig ang pagsigaw ng kung sino sa loob ng opisina. Kaagad akong naalarma lalo na nang mabusisan ko si Trixie, kaya sa sobrang pagkataranta ko kaagad kong sinipa ang pintuan ng opisina na siyang dahilan ng kaagad na pagkawasak noon. Halos manginig ako sa galit ng kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang kagimbal-gimbal ng pangyayari. Si Cholo, balak gawa ng masama si Trixie na noon ay hilam na ng luha ang mga mata at patuloy na nagmamakaawa sa harapan ni Cholo. Napansin ko pa ang paglingon ni Cholo sa gawin namin pero hindi ko na ito binigyan pa ng chance na makapagsalita.
Kaagad ko itong sinugod at pinagsasapak. Lalaban pa sana ito pero mas malakas ako sa kanya. Galit ako at sa mga sandaling ito, muling nabuhay ang halimaw ng matagal ko nang itinago sa kaloob-looban ng pagkatao ko. Parang gusto kong pumatay dahil sa matinding galit lalo na nang marinig ko ang takot na pag-iyak ni Trixie habang nakasiksik ito sa sofa at yakap ang sarili. Hayop ka! Ano ang ginawa mo sa asawa ko? Papatayin kita, galit kong sigaw at halos mabasag na ang mukha ni Cholo sa nakatihaya na sa sahig at dumudugo na ang ilong. Putok na din ang bibig nito at namamaga na ang mga mata. Dominic, tama na yan. Baka mapatay mo siya, narinig kong awat ni Papa Ryder at malakas akong hinila palayo kay Cholo. Kaagad namang dumako ang tingin ko kay Trixie na noon ay nanginginig pa rin sa takot habang umiiyak. Bumitaw ako sa pagkakahawak ni Papa Ryder at kaagad kong hinubad ang suot kong suit at mabilis na naglakad palapit kay Trixie at ibinalabal sa kanya yon. Trixie, ayos ka lang ba? Tahan na. Nandito na ako. Hindi ako papayag na gawan kanya ng masama, wika ko at mabilis kong sinapo ang kanyang mukha. Kaagad itong nag-angat ng tingin at tumitig sa akin. Kahit basang-basa ng luha ang kanyang pisngi, hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang pasa sa kaliwa niyang pisngi. Kaagad akong napatiimbagang at mahigpit itong yakap. Dom! Salamat! Salamat dahil dumating ka, umiiyak na wika nito. Hinaplos-haplos ko ang likod nito para sana pakalmahin pero mukhang trauma talaga ito sa nangyari. Wala sa sariling napatingin ako kay Papa Ryder na noon ay kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Cholo. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ni Trixie habang yakap ko. Talagang natakot ito dahil sa ginawa ni Cholo. Humanda talaga sa akin ang lalaking yan. Hinding-hindi ko talaga mapapalagpas lahat ng mga kawalang hiyaan na ginawa niya. Magbabayad siya. Tahan na, sweetheart. Nandito na ako. Hindi ko hahayaan na mangyayari ulit sa'yo ito, wika ko sa kanya habang hawak ko ang magkabilaan niyang pisngi. Pinilit kong titigan niya ako para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-isa. Naligtas na siya sa kahit na anong panganib mula sa mga kamay ni Cholo. Natatakot ako. Akala ko talaga katapusan ko na umiiyak na wika nito. Kaagad naman akong umiling. Hinding-hindi ko mapapayagan na may masamang mangyari sa'yo. Hayaan mo pagdudusahan ng Cholo na yan lahat ng mga kalapastanganan na ginawa niya, sagot ko. Lalo naman itong napaiyak kaya mahigpit ko itong muling yakap. Kung pwede nga lang na akuin ko na lang ang trauma na nararamdaman niya ngayon, ginawa ko na sana. Ayos lang kung ako ang maghirap huwag na siya dahil kutang-kuta na siya sa lahat ng mga pasakit sa buhay. Nasa punto ng buhay ko na gusto kong iparamdam sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay, maging masaya lang siya. Gusto kong makalimutan niya lahat ng mga mapapait na alaala pero sa ginawa ni Cholo ngayon, lalo lang nitong dinagdagan ang trauma na naranasan ni Trixie sa buhay niya. Ang sarap sanang balian ng buto ng Cholo na ito pero kailangan kong magpakahinahon. Everything is under control at alam kong hindi papayag ang mga Sebastian na hindi mabibigyan ng katarungan ang nangyayari ngayon kay Trixie. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang hindi na iba sa pamilya ko dahil anak ka ng kaibigan ko pero bakit mo nagawang ganituhin si Trixie? Narinig kong galit na sigaw ni Papa Ryder. Kanina pa ito paroon at parito habang bakas ang galit sa kanyang mukha. Tumigil pa ito sa nakabulagtang si Cholo at sinipa ng malakas sa tiyan. Napadaing naman ito sa sakit habang habol ang paghinga. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Pareho siguro kami ni Papa Ryder ng nararamdaman at iniisip. Kung pwede lang pumatay ng tao kanina ko pa sana ginawa. Pero ayaw kong pangunahan ang batas at lalong ayaw kong magdulot ng dagdag na trauma kay Trixie. Titito. Sorry po. Mamahal ko siya, mahal ko, hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang muli itong sipain in Papa Ryder. Muling napadaing si Cholo dahil sa matinding sakit. Hindi ko na kailangan pa ang mga paliwanag mo. Nagawa mong saktan at bastusin ang anak ko. Kung hindi ka lang anak ng kaibigan ko pinatay na kita, galit na muling sigaw ni Papa Ryder. Naramdaman ko naman ang pagkalas ni Trixie sa pagkakayakap ko kaya napatitig ako sa kanya. Medyo kumalma na ito pero bakas pa rin ang takot sa mga mata niya habang pasulyap-sulyap kay Cholo. Pa, gusto niya akong gawa ng masama kanina, mabuti na lang at dumating po kayo. Gusto kong mapagbayaran niya lahat ng pagkakamali niya.
Gusto ko siyang makulong, umiiyak pa rin na wika ni Trixie. Nakahawak ito sa akin pero ramdam ko pa rin nagpanginginig ng kamay niya. Hindi ko din kayang titigan ang pasa sa pisngi niya. Dumating na din ang mga security guard ng kumpanya. Ibinalita nila kay Papa Ryder na tumawag na daw sila ng mga pulis at on the way na daw. Napansin ko naman na parang nanghihinang napaupo si Papa Ryder sa swivel chair habang bakas pa rin ang galit sa mga mata na nakatitig kay Cholo na noon ay nanghihinang pilit na bumabangon. Huwag mo nang pilitin pa na bumangon dahil parating na ang ama mo. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo kay Trixie kaya damay-damay na. Simula ngayong araw, ititigil ko na ang suporta na ibinibigay ko sa kumpanya nyo. Puputulin ko na din ang kahit na anong ugnayan ng pamilya ko sa pamilya nyo, wika ni Papa Ryder na kaagad na nagpaangat ng mukha ni Cholo. Magang-maga ang mukha nito pero never akong nakaramdam ng awa sa kanya. Hindi nga siya naawa kay Trixie kanina eh. Gusto niya nangang gawa ng kahalayan, nagawa niya pang saktan, patunay dito ang pasa sa pisngi ng babaeng pinakamamahal ko. Kung wala lang siguro sa paligid si Papa Ryder, baka kanina ko pa pinatay ang rapist na yan. Mataas ang paggalang ko kay Mr. Sebastian, kaya ayaw kong maging marahas sa harap niya hanggat maari. Mabilis na lumipas ang oras. Kahit papaano, napansin kong medyo kalmado na si Trixie, pero napansin ko din na iniiwas nito ang tingin kay Cholo. Halos sabay na din na dumating ang mga pulis pati na din ang ama ni Cholo, at halos lumuhod pa ito sa harap ni Papa Ryder, patawad lang ang anak niya. Talo-talo na tayo. Naging magkaibigan tayo sa mahabang panahon pero mas mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko. May kasalanang nagawa ang anak mo kaya dapat lang napagbayaran niya yon, malamig ang boses na sagot ni Papa Ryder sa ama ni Cholo. Kita ko ang pagkadismaya sa mga mata ng ama ni Cholo habang sinusundan ng ting ang anak na nakaposas na.